So yun, okay, KGX, no? So nag-check ako ng mga news ngayon kasi totally October 21 and then October 24 meron tayong CPI. So sa Webes, ano ba ngayon? Martes 21, 22, 20, Friday ang CPI, no? Tama ba? Friday night? Ayun, CPI 8:30, no? Friday nga, CPI. So, tendency talaga magkakaroon ng galaw si BTC. So far, Pengu, no? So, nakuha yung pinost natin sa short video natin sa YouTube. No, ito yon para at least makita lang natin yung reference. Kasi nag-short video ako every other day sa YouTube. Tapos itong video natin na to, every day siya. Ay, ano, every other day din pala. So para at least mabilis lang yung sa short, nakikita ka agad. Ito yun, mga kapatid. Ito. So yun, Short okay, now, GGX. so kung papansin natin, BTC, so BTC, etong area na to, 111,000. So hanggang 107,500, nakuha to, mga kapatid. Okay? Nakuha tong BTC natin. Kung titingnan nyo, ito yung ating short kay BTC, market, dump. Pakita lang natin. Yan siya. So, sakto yung bounce niya, mga kapatid. So, kung nakikita natin, sakto yung bounce nito. And then, sabi natin dito, waiting tayo kay Pengu. Yun, ng Max CP na Pengu, ganun din. So, yeah. mapapansin natin. So, waiting. So, waiting tayo kay Pengu. Kung mapapansin natin, na-filled na yan. Dito tayo yan. Pakita ko rin dito para at least meron tayong reference. Okay. So, ayan siya. So, nakita nyo, di ba? Waiting tayo doon sa sa ilalim, doon sa may pula. Di ba? So, ngayon, nag-bounce siya paakyat. So, tingnan natin ngayon. Ito na siya ngayon. Ito na yan. Okay. So far, naka-open ako ng position kay Pengu, tapos na ako kay BTC. So, nauna kasing nag-trigger si Pengu kaysa kay BTC. Kaya, yung ano ko is na kay Pengu. Hindi nga sumasabay, sayang eh. So, ito. So, 1,500. So, uy. Para lang makita natin. Ay, bakit dito wala? Ay, sorry. Hindi pala ako naka-login. Okay. So, ito na lang. Dito ko na lang ipapakita. Hindi pala ako naka-login, mga boy! Hindi pala ako naka-login, boy. So, ayan. No? So, ito yung Pengu natin. So, kung mapansin nyo, positive, ano siya, 1% pa lang. So, ito yan, tong area na to. No? So far, naka-entry tayo dito. Medyo mataas ng konti. So, kaya 1% pa lang. So, titingnan natin. Ito yung inano ko kagabi. Ito yung tiniay natin kagabi. So, inangat ko lang ng konti. Medyo nainip ako eh. Pero maganda sana, no? Kung hinintay ko yan, maganda sana. So far, ina-expect ko na umangat ng konti yan. Pero hindi ako nag-expect ng rally. Kahit dito kay Bitcoin. Kahit kay BTC, mga kapatid, hindi ako nag-expect ng sobrang lupit na rally. So, kasi ang daming darating, ang daming news na pwedeng maraming news na darating. Kaya, ingat lang mga idol. So, yun lang yung ginagawa natin. So far, BTC, ganda ng bounce. So, ito yung sinasabi natin na pwede tayong pumasok ng 107,200 or 107,500. So far, ang ganda ng bounce and hindi rin ako mag-expect ng sobrang lupit kay BTC. So 20% is okay na sa akin. So para sa akin kasi medyo mabigat yung news, no? So October 24 and October 30. So talaga maglalaro yung market dyan. Kapag yan medyo nagkaroon ng fault. So kung titingnan natin, Donald Trump, if ever na hindi maganda yung pag-uusap nila ng president ng China regarding sa tariff, pwede tayong magkaroon ng big dump, no? Lalo-lalo na pag sinabayan to ng CPI na biglang tumaas ang inflation. So pag tumaas ang inflation ng CPI, ngayon darating na to, medyo kaduda-duda ang rate cut. So far, ang
ang tinitingnan natin, ang core CPI 0.3, so same lang sila. And CPI month-on-month 0.4, same lang din. And CPI year-on-year, yung previous ay 2.9. Ang forecast nila is 3.1. Guys, kapag nag 3.1 ang forecast, no? So medyo magkakaroon ng dump, no? Magkakaroon ng dump, mga kapatid. No, yan yung nakikita ko dito. Or kapag biglang umangat pa sa 3.1 ang inflation, no? So yun yun kasi yung year on year, oh, yung previous 2.9 tapos forecast 3.1, and then pag yan nag 3.1 din, for me may dump yan. No, yun yung nakikita natin. And then syempre, ito ang hinihintay ng lahat. Itong October na to. So para mo sabihing October talaga ng solid, dapat maging maganda itong October 30 natin na Federal Funds Rate. Yan. And FOMC statement and conference. So, yung tatlong yan, mga idol. And then, syempre, pagdating ng November 1, no, kapag natuloy naman ang tariff ng China, no, so, possible, maganda yung rate cut, kaya lang, pag nag-negative ang China, bigla tayong babagsak. So, yun lang ang nakikita ko dito. So far, again, nakapasok tayo kay Penggu. Tapos na tayo kay BTC, pero sayang yung BTC, siguro 100% ay ano na tayo dyan, 50% profit na sana. Wala eh, nauna si Penggu eh. Okay? So yun lang KGX at saludo sa inyo lahat. Sa mga gustong pumasok sa Telegram, PM nyo na ako. By Thursday, mag-a-accept na tayo ng sasama sa Telegram natin. Gondo ng angat to. Solid naman, boy. Solid naman, boy. So yun lang. Saludo sa inyo lahat.